punchline niya, sabi niya, dahil nga sila poor in spirit, sila grieving, sila ngayon ay mga walang pangalan doon sa lugar. Sino yung mga tao walang pangalan doon sa lugar? Yung mga walang mukha, poster sa lugar. Sila yun. Sino dito may poster sa... Wala sa inyo, kaya na lang. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, yun nga yun. Yung unimportant. And grabing claim to. Sabi ni Jesus, papa sa kanila yung lupa. Tignan yung context ha. Ito yung mga Hudyo, kausap ni Jesus. Ito yung mga Romano. Sa panahon nila, ano ginawa ng mga Romano? Sinakop yung mga lupa nila. Nagpubuhis sila para makatira lang sa sarili nila. Yung bayan o sarili nilang lupa. Grabe no? So hindi sa kanila yung lupa. Pero tignan niyo yung binanggit ni Jesus. Sabi niya, kayo na mga pinagkaitan, mapapa sa inyo yung lupa. Grabing deklarasyon to na parang revolution ang gagawin niya. Sabi niya, sapagkat makikita nila ang Diyos. You will see God. Pure. Puso mo. Ito lang ang catch. Alam niya na kapag ginawa natin to, hindi rin ganun kadali. Kaya titignan niyo yung susunod. Ito yung punchline. Ito na naman yung susunod na mga linya. 7, 8, 9. Ikaw ay ipe-persecute. Persecute. Per yan ha. Yan. Ikaw ipa-persecute sa paggawa ng... Kahit balikan nyo sa Old Testament, yung covenant ng Diyos sa Israel ay tinulad yan sa parang asin na ito ay napipreserve at masarap kung maintindihan ng mga tao. Even sa Psalms 133, napakainam pagmasdan kung ang mga tao ay magkakasundo o magkakabati. Kasi grabe yung potential. Wala, isipin nyo. Isa lang yung nagigitara. Magsa siya. Okay naman kapag magaling talaga yung nagigitara. Pero iba pa rin yung... No? Eh paano kung yung hindi kayo magkakasundo? Silang-silang yung tugtugan, iba-iba. Nakita yung sa larangan ng musika yun. O sa larangan ng pagluluto. O, sabihin natin, isa lang lagi nagluluto. Salamat sa mga taong nag-record kung ano mismo yung mga sinabi dito kay Mateo, o sino man yung mga tao na sa likod ng pagsulat ng Panginoon, para mas malaman namin paano po maging kagaya mo, Kristo.